Magandang gabi sa mga naghahanap ng matitirhan sa hirap ng buhay ngayon. Sino nga ba ang hindi maaakit sa isang apartment na napakamura, malapit sa trabaho at napakalaki ng espasyo? Pero bago mo pirmahan ang kontrata, siguraduhin mong binasa mo ang maliliit na letra sa dulo. Dahil minsan ang cheap rent ay may kabayaran na hindi mo makikita sa resibo. Ako si Mang Hector. Huwag mong ididikit ang tenga mo sa pader kapag nakarinig ka ng kalabog mula sa kabilang kwarto. Dahil baka ang naririnig mo ay ang huling biktima na sumusubok na magbabala sa iyo. Pakinggan mo ang kwento ng ang apartment sa Sampaloc. Si Marco ay isang fresh graduate na nagtatrabaho sa Manila. Dahil maliit lang ang sahod, kailangan niya ng matitirhan na pasok sa budget. Isang lumang gusali sa Sampaloc ang nakita niya. Ang renta, 3,000 piso lang para sa isang buong unit. May isang kondisyon lang, iho, sabi ni Aling Sela, ang landlady na laging may bit-bit na rosaryong itim. Huwag na huwag mong bubuksan ang kwarto sa dulo ng hallway. Huwag mo ring diringgin ang anumang ingay na manggagaling doon. Sa simula, naging maayos ang lahat, pero makalipas ang 3 gabi, nagsimula ang mga kakaibang tunog. Tuwing 3:00 ng madaling araw, nakakarinig si Marco ng mahinang kalmot sa pinto ng bawal na kwarto. Shrit, shrit, shrit. Parang may kuko na dahan-dahang humahaplos sa kahoy. Isang gabi, habang malakas ang ulan, narinig ni Marco ang isang pamilyar na boses mula sa loob ng kwarto. Marco, tulungan mo ako. Ang lamig dito. Boses iyon ng kanyang kapatid na 2 taon na ring nawawala. Dala ng matinding pangungulila at takot, kinuha ni Marco ang isang martilyo at sinira ang padlock ng bawal na kwarto. Nang bumukas ang pinto, hindi dilim ang sumalubong sa kanya, kundi isang silid na punong-puno ng mga salamin. Pero ang mga salamin ay hindi nagpapakita ng kanyang refleksyon. Sa bawat salamin, nakita ni Marco ang mga nakaraang tenant ng apartment. Lahat sila ay nakadikit ang muka sa loob ng salamin. Sumisigaw ng walang tunog at ang kanilang mga balat ay dahan-dahang nagiging kristal. Nahanap mo na ba ang kapatid mo, Marco? Isang boses ang nanggaling sa likuran niya. Si Aling Sela, hawak ang itim na rosaryo na ngayon ay dahan-dahang pumupulupot sa leeg nito. Ang apartment na ito ay hindi para sa mga tao, Marco. Bulong ni Aling Sela habang ang kanyang mukha ay nagbibitak-bitak na parang basag na salamin. Ito ay isang storage unit para sa mga kaluluwang walang pamilyang naghahanap. At ikaw ang magsisilbing bagong refleksyon para sa susunod na tenant. Naramdaman ni Marco na ang kanyang mga paa ay nagsisimulang tumigas. Nang tumingin siya sa malaking salamin sa sentro, nakita niya ang kanyang kapatid. Pero ang kapatid niya ay hindi humihingi ng tulong. Nakangiti ito at dahan-dahang lumalabas mula sa salamin habang si Marco naman ang hinahila papasok. Kinabukasan, may bagong poster na nakadikit sa gate ng lumang gusali. Room for rent, 3,000 pesos
perfect for students.